Magandang araw mga padaba ko. Andito na naman tayo sa usaping kwento ng pagmamahal. Minsan sa buhay, may mga taong handang maghintay, handang umasa, handang maniwala na balang araw pipiliin din sila ng taong mahal nila. Pero paano kung pagkatapos ng mahabang paghihintay, may matuklasan kang katotohanang hindi mo inaasahan? Ito ang kwento ng 7 taon akong naghintay. Pakinggan natin. Si Grace ay isang simpleng babae. Mabait, masipag, at may pangarap sa buhay. Noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang, nakilala niya si Adrian. Matalino si Adrian, masayahin, at marunong makisama. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila. Araw-araw silang magkausap, sabay kumain, sabay umuwi. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nahulog ang loob ni Grace. Hindi niya ito sinabi, pero sa puso niya, si Adrian lang ang nakikita niya. Maraming nanligaw kay Grace. May engineer, may negosyante, at may OFW. Pero lahat sila ay tinanggihan niya. Dahil sa isip niya, baka balang araw mapansin din siya ni Adrian. 7 taon. 7 mahabang taon. 7 taon ng paghihintay. At sa loob ng 7 taong iyon, hindi nawala ang pag-asa niya. Tuwing may problema si Adrian, nariyan si Grace. Tuwing may pagsubok ito, nariyan si Grace. Tuwing kailangan nito ng kausap, si Grace ang unang tinatawagan. Akala niya may ibig sabihin ang lahat ng iyon. Akala niya unti-unti na rin siyang minamahal ni Adrian. Hanggang isang araw, tinawagan siya ni Adrian. Masaya ang boses nito. Parang may magandang balita. Grace, libre ka ba bukas? Napangiti si Grace. Sa wakas, baka ito na yon. Baka ito na ang araw na matagal niyang hinihintay. Kinabukasan, maaga siyang dumating. Maingat siyang naghanda. At habang naghihintay, mas lalo siyang kinakabahan. Ngunit pagdating ni Adrian, may kasama itong babae. Maganda, mabait, at halatang mahal na mahal ni Adrian. Ngumiti si Adrian at sinabi, Grace, gusto kong ipakilala sa iyo ang fiancé ko.
Parang gumungo ang mundo ni Grace. Parang may bumagsak na malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. 7 taon. 7 taon siyang umasa. 7 taon siyang naghintay. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ngumiti siya. Nagkunwari. Nagpanggap na masaya. Pero pag-uwi niya, doon bumuhos ang lahat ng luha. Hindi siya umiyak dahil may kasalanan si Adrian. Hindi rin dahil niloko siya. Umiyak siya dahil sa isang katotohanan. Hindi pala lahat ng kabutihan ay pagmamahal. Hindi pala lahat ng pagiging mabait ay pag-ibig. Hindi pala lahat ng pag-aalaga ay nangangahulugang pipiliin ka. Lumipas ang mga buwan. Mahirap para kay Grace ang tanggapin. Pero habang tumatagal, may natututunan siya. Hindi mo maaaring ipilit ang puso ng isang tao. Hindi mo maaaring hingin ang pagmamahal kung hindi ito ang kusang ibinibigay. At higit sa lahat, hindi mo dapat hintayin ang taong hindi naman nangakong pipiliin ka. Isang araw, habang nagkakape siya sa isang tahimik na kape, may isang lalaking naupo sa katabing mesa. Simple lang, tahimik, ngunit magalang. Nagsimula sila sa simpleng usapan, hanggang sa naging magkaibigan, hanggang sa naging malapit. At sa unang pagkakataon, may taong hindi niya kailangang habulin. May taong hindi niya kailangang hintayin. May taong kusang lumapit at kusang nanatili. Doon niya napagtanto, minsan, habang nakatingin tayo sa taong ayaw tayong piliin, hindi natin napapansin ang taong matagal nang handang piliin tayo. At ito ang aral ng kwento ng pag-ibig. Kung may taong hindi ka pinili, huwag mong isipin na kulang ka. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mahalin ka. Ang tamang tao ay mamahalin ka nang hindi mo kailangang magmakaawa. At tandaan, hindi sukatan ng halaga ang taong tumanggi sa iyo. Sukatan ng halaga mo ang kung paano mo minamahal at pinahahalagahan ang sarili. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag mong kalimutang i-share sa iyong mga kaibigan. At tandaan, hindi lahat ng hinihintay ay para sa atin. Pero minsan, kapag binitawan natin ang maling tao, doon dumarating ang tamang tao.
Ako si Padabang X at ito ang Padaba Ko Kamo TV na mayroong tawanan, kwentuhan at aral sa buhay. At susunod nating episode, may isang lalaking iniwan ang kanyang kasintahan dahil mahirap lamang siya. Ngunit makalipas ang 5 taon, muli silang nagkita. At ang pagkikitang iyon ang magpapabago sa kanilang buhay. Ano kaya ang nangyari? Abangan ang susunod na kwento, ang muling pagkikita. Hanggang sa muli, Padaba Ko Kamo.